Yung economic sabotage law na isa batas na. Kaya lang wala pa rin tayong naipapakulong. Kadalasan sa mga kaso ng smuggling, ang nakakasuhan yung mga bodegero. So kaya mga driver, hindi lang 'yan sa smuggling sa lahat ng smuggling instances, ang mga nakakasuhan yung mga mahihirap. Hindi nakakasuhan yung talagang importer, yung talagang broker, yung mga may pakana talaga nung pagpasok dito ng hindi lang ng bigas kundi sibuyas, saka mga manok, baboy, yung mga nahuhuli ba na smuggling. Tingnan mo Bombo Justin. I-check mo lang yung Facebook, makikita mo na maraming mga nire-report ang customs na nahuhuli nila. Mm. So parang halos every month. Pero wala ka pang nakita na nakasuhan, wala nakulong. Ang kadalasan na nakakasuhan, yun lang mga bodegero. Kasi ang bodegero, minimum wage lang yan eh. Walang pera yan, mahihirap na tao yan. So sila yung nakakasuhan kasi sila yung walang pera. So parang sino yung malalaking pera, sino may kakayahan na mag-import ng ganyan, mag-smuggle ng ganyan. Hindi pa nakakasuhan. Kaya tama yung pagko-question ni Senator Kiko Pangilinan, bakit hanggang ngayon wala pang nakukulong. Ang nakakasuhan kadalasan yung mga mahihirap, mga bodegero na nag-hire ka ng bodegero kasi walang trabaho. So siya magbabantay ng bodega. Tapos sa pagbabantay niya, binabayaran naman siya ng minimum wage. Kaya lang biglang darating yung customs, NBI, arestuhin na siya na nag-smuggle daw siya. So siya yung nakakasuhan. So yan yung nakakalungkot. Hindi talaga nakakasuhan yung mga dapat makasuhan. Hindi nakukulong yung mga dapat makulong. So yan yung nakakalungkot. Yes po. Sir Argel, kung hindi tayo nagkakamali, buwan po ng Mayo sa isang sasalita ng Pangulong Marcos, ay minado po siya, inamin po niya na may mga opisyal ng pamahalaan ang nasa likod po ng rice smuggling at kumikita po rito. Pero sa tingin po ninyo, ano ba yung pinakadahilan? Katulad nga na po nga nang nabanggit nyo, ang nahuhuli or kaya naman ang napaparusahan, ito pong mga maliliit po ng mga tao, katulad na lamang ng mga drivers, ng mga bodegero, at hindi po yung mga nasa likod po nito. Kung matatandaan po natin, yung Sibuyas Queen, hindi natin alam kung ano na po yung update po dito, kung ano nang nangyari, siya ba ay nakasuhan or what, Sir Argel? Yes, kung maalala mo, naglabas din ng Senate before ng mga protector ng smuggling. Nilabas yan, I think, ni Senator Tito Soto. So siguro maganda ma-remind natin siya, anong nangyari sa mga protector ng smuggling? May nakasuhan ba? Bakit hanggang dun lang? So hindi lang yan nung nakaraang Mayo. I think that was 2020, 2025 o 2022. Naglabas din ng Senate ng ganyan na ipinangalanan nila yung mga tao sa gobyerno na sila daw yung mga protector ng smuggling. So sana nga yun ang ma-follow up natin. So alam mo, may parang hanggang dun lang tayo yung nag-expose lang pero walang naikaso. Pagka binanggit mo yung pangalan, kanina naabutan kita, nagsasalita ka about the flood control. Mainit ang ulo natin pare-pareho dyan. Yan yung yan yung talagang parang katulad din ng smuggling na ang nagkakapera yung mga nasa gobyerno. So sana ang makasuhan at makulong yung mga may pakananan, yung mga kumikita ng pera dyan. Hindi yung baka naman ang makasuhan pa dito puro mga mga engineer lang o kaya baka mga mason o baka yung mga construction worker lang. Baka yan pa ang makasuhan Diyan sa flood control ko, ano yung nangyayari dito sa smuggling? Baka ganyan naman ang mangyayari sa flood control. Ang talagang nakakasuhan lang yung mga mahihirap. Yung mga talagang totoong may pakananan na nasa gobyerno, hindi nakakasuhan. So, sana, sige, lilihis natin. Ilayon natin sa flood control. Hindi naman ito usapin ng flood control sana yung may mga nagpapapasok dito ng smuggled goods, makasuhan. Hindi lang yung gagawa tayo ng batas sa economic sabotage law, agri-smuggling, wala namang nakukulong. Ang nakakasuhan, mga mahihirap. So sana magbago yon.
So, sana yung mga napangalanan noon, sana maimbestigahan, wag lang papangalanan yung mga tao sa gobyerno. Dapat makasuhan. Ako noong, if you remember, nung tayo ay naupo noong 18th Congress, ah, nagkaroon tayo ng investigation sa smuggling ng sibuyas. So, meron tayong tinanong sa committee hearing na taga Department of Agriculture at doon nga natin na bisto sa hearing na yon na pinapasok pala niya yung mga sibuyas nang walang import permit. Parang naaawa lang daw siya doon sa sa nag-import. Eh di pa ano yun, smuggling yun. Kasi nga walang permit tas pinapasok. Ano ngayon ang nangyari? Nakasuhan ba? Ano ang ginawa ng ano ang ginawa ng NBI, ginawa ng Bureau of Customs? Bakit hindi nakasuhan? Eh mismong sa hearing, doon siya umamin na nagpapasok siya ng sibuyas nang walang permit. So, ito yung mga example na sana matuloy-tuloy natin yung pagsampa ng kaso at pagpapakulong para masampulan. Kaya nga matindi pa rin ang smuggling kasi hanggang ngayon walang nasasampulan. Hindi naman natin sinasabi, sige lahat yan, kulong lahat yan. Kasi sa tingin ko, hindi natin kaya yun. Ang tatagal na niya dyan. May masampulan man lang sana tayo kahit isa para naman yung mga nag-smuggle, mag-isip-isip kung tama ba yung ginagawa nila. Kasi baka sila yung sumunod. Ito mahirap ilayo ito sa flood control, pero medyo konektado Kapag itong flood control na to, kapag may nakulong dito, sa tingin mo ba may gagawa pa ng ghost project na flood control? Siyempre wala na, natatakot na sila So kung ano yung gagawin natin dito sa flood control, sana naman may makulong. Mapa-congressman man yan, mapa-senador man yan, mapa-DPWH man yan o kontraktor, sana may makulong para hindi na ulitin. Ganon din sa smuggling. Sana may makulong. Hindi yung mga maliliit na taong ikukulong. Yung mga walang pera ikukulong. Sana yung talagang nakinabang ang nagkaroon ng limpak-limpak na pera, yun ang makulong. Yes po. Sir Argel, kasi kayo, nag-iikot-ikot po kayo sa iba't ibang mga lugar dito po sa ating bansang Pilipinas. At nakikita po ninyo yung mga proyekto na itong mga pasilidad na may kaugnayan din po. Siyempre, kasi affected ang mga magsasaka dito po sa mga flood control projects na yan. Kasi tingnan po ninyo, isa sa mga sektor ang naapektuhan po ng mga pagbaha is mga magsasaka, nalulubog po yung mga sa kanila. May mga nakita din po ba kayo na mga flood control projects sa inyong mga pinuntahan na kumbaga parang mga questionable o kaya naman nakita po ninyo na sira-sira at na hindi naayos, so hindi nakakatulong para maibsan yung flooding sa isang lugar, Sir Argel? Yes, Bomo Justin. Meron tayo mga nakitang mga flood control na nasira, lalo na noong nagkaroon ng bagyo at habagat. So yung flood control, nasira, yun pala, wala namang bakal. So nawasak, ang daming mga bahay ng mga magsasakang nawasak, tapos binaha yung mga tanim nila. So nasira na yung bahay nila, nawasak na, tapos nabaha pa. At yan ay dahil sa flood control. So ang pakiusap ko lang, lalo na sa mga nakikinig ngayon, sana pag nilabas natin to, tulungan tayo na ipamahagi yung balita para talaga matingnan ng gobyerno. At pagka kasi ito, Bombo Justin, kapag kang isang proyekto ay naikalat mo na talagang ghost project, o hindi man ghost project, talagang substandard, marami nang nakakaalam, mapipilitan ng gobyerno na ipursige ito kasi marami na nakakaalam. Kaya yung mga ganyang flood control, itong mga naimbestigahan natin, ay talagang ilalabas natin. So expect mo, Bombo Justin, probably dito natin ilabas pa yan unang-una sa Bombo Radio Dagupan. Yung mga nasirang flood control na nangwasak ng mga bahay at ng mga tanim ng mga magsasaka. So dito natin sisimulan. Sana maipakalat natin para maraming makaalam kung gaano katindi yung ganitong mga substandard na project. Pinagkakakitaan nila, pinagkakitaan nila yung project, kaya parang naging useless, walang kwenta tuloy. So, yan yung, nagpagawa ka nga ng ghost project, masisira naman, sana hindi mo na pinagawa. So, pinagkakitaan mo lang. So, ito yung ito yung dapat natin investigahan. At
karamihan ng nakikita natin, parang ang laging paninisi nasa kontraktor. Unang-una, sino ba ang nagbibigay ng pondo dyan sa project na yan? Kontraktor? Hindi naman nakaupong congressman yan unless congressman din yung kontraktor. Mhm. So, talagang laliman naman natin yung pag-iimbestiga. Hindi lang kontraktor to. Tanungin natin kung sino yung nagpondo ng project na to. Kumita ka ba dyan? Kasi kung substandard yan, papayag ba yung congressman na ang kikita lang yung kontraktor dahil sa substandard na yan? Siya yung pumondo niyan. Kaya yan, imbestigahan natin yan. Pati DPWH. Yan yung tama ka, flood control, ibang usapin yan, pero maraming mga tinamaan ng mga magsasaka dahil dyan sa substandard na mga flood control projects. Sir Argel, sa mga lugar naman yan, yung nakitaan nyo yan, dahil nakikita natin yung ginagawang pag-ikot po ng ating Pangulo ngayon na kung saan-saan napupuntang mga flood control projects. Especially dyan po sa Bulacan. Sa Bulacan, marami rin po tayong mga magsasaka po dyan, Sir Argel. Yes. Yun nga, gusto nating imbitahan si Presidente. Sana ang puntahan ninyang lugar na nasira yung flood control at makikita niya doon na wala namang palang bakal, napaka-substandard, puntahan niya regardless of politics. So, ibig sabihin, wag natin pupolitikahin. Kung kaalyado niya yung lugar na yon, puntahan pa rin niya at imbestigahan pa rin niya. So, ito yung pakiusap natin. Sana hindi haluan ng politika yung pag-imbestiga sa flood control. Lalong-lalo na, yung mga tinatamaan noon, ay mga magsasaka. Matagal na sinasabi ni Presidente, malapit talaga siya sa mga magsasaka. So, bakit dapat ang unahin din niya yung mga flood control na nakapangsira doon sa bahay at kabuhayan ng mga magsasaka. So, lalayo pa ba? Dito sa probinsya natin, sa Pangasinan, sa Nueva Ecija, maraming mga nabalitaan tayo mga flood control na nasira. Pag tinignan mo, walang bakal. So, yan yung mga project na mahirap nang habulin. Alam mo, maraming report na nakikita tayo na may mga flood control dyan na minamadali ngayon yung repair. Parang nilalagyan na nila ngayon ng bakal. So, habang may oras, puntahan na natin, imbestigahan na natin. Although, hindi naman tayo sa sobrang nagmamadali. Kasi paano mo tatapusin yung pag-repair ng dinami-dami mong mga flood control na sinubstandard? Di mo mahahabol yan ng basta-basta. Abono pa, abutin mo dyan. Ang tanong, sino ba ang popondo sa mga repair na yon? Yung contractor, congressman o DPWH o sino man yung involved dyan. Dapat lahat, baka naglalabas ng pera na yan, baka nagre-repair na. Sa totoo lang, maganda rin yun. Kasi gusto naman talaga natin na maayos yung project. But kung nire-repair nila yan, still, ebidensya yan na substandard yung pinagawa. Ibig sabihin, maraming mga hindi tamang deklarasyon dyan na ito kasi yung program of works dyan dapat masunod yan. Kung hindi sinunod, kahit na i-repair mo yan, dapat makasuhan ka pa rin. Yes po. Sir Argel, medyo may iba naman po tayo ng konti dahil ito pong mga grupo po ng mga retailers na hindi sapat o solusyon ang import ban para mapababa ang presyo po ng mga bilihin. Actually, di ba, pinag-aaralan pa ng DA na mapalawig hanggang 90 days yung pagtigil ng importasyon ng bigas sa ibang bansa na mag-uumpisa on September 1, Sir Argel. Yes, alam mo, tama, pareho kami ng opinion ng mga retailers na hindi sapat yung 60 days na ban. Kasi nga, kung ikaw naman yung importer at magkakaroon ng ban sa loob ng 2 buwan, ang mga importer kasi, meron silang mga utak, yung brain. Ibig sabihin, pag ginamit mo yung brain mo, hindi ka mag-i-import kapag ka ban. So, dalawa ang choice mo. Una, mag-i-import ka ng marami bago magkaroon ng ban. O kaya, antayin mo na lang na matapos yung 2 months. Saka ka mag-import ulit ng pagkarami-rami kasi nga unlimited. So, hindi talaga ito makaka-apekto sa baba ng presyo ng, ibaba ang presyo ng bigas. O kaya, pataasin yung presyo ng palay. Hindi na natin may ipataas ang presyo ng palay dahil nga ang sinasabi natin, punong-puno na nga yung warehouse ng NFA, punong-puno na tayo ng bigas kasi nga sobra-sobra yung mga na-import natin. Kahit na patigilin mo to ng 2 buwan, hindi ibig sabihin na tataas ang presyo ng palay. Kasi nga, hanggang ngayon, dami pa rin nating bigas. At ikalawa, na ipatigil natin yung importation,
Saktong-sakto naman kung kailan na nagsimula na yung anihan. So, alam mo meron talagang ano yan, meron talagang science, kumbaga. Ang pag-ban ng importation, dapat ita-timing natin kung kailan yung anihan. Halimbawa, mag-aanihan na tayo ngayong August, September. Dapat as early as June, July, medyo nag, nagpatigil ka na ng importation para pagdating ng anihan, nabawasan na yung bigas. Ibig sabihin, saktong-sakto na meron ng tayong aanihin na bagong palay, bigas, tapos bumaba na yung ating hawak-hawak ng mga bigas. So doon, makakatikim ang mga magsasaka ng magandang presyo ng palay. Kaya lang, kung ita-timing mo yung ban ng importation, doon sa araw mismo ng importation, late yun para sa amin. Late na yun. Kasi nga, punong-puno tayo ng bigas, saka naman nagkaroon ng anihan. Kaya yun yung aming opinion. Sana napaaga yung pagban ng importation. For next year naman, hindi natin masabi kung makaka-apekto ba to sa presyo ng palay next year. Kasi pag natapos na yung 2 months na ban, paano pag bigla na naman bumuhos yung imported na bigas? O di bali wala rin. Hindi rin makikinabang ang mga magsasaka ng magandang presyo ng palay. Baka next year lugi na naman. Pero hindi natin to sinasabi naman ng basta-basta kasi nakikita naman natin at naririnig mula sa Department of Agriculture. Parang minamasdan nila yung Vietnam na parang gusto raw magreklamo ng Vietnam dahil binan natin yung importation Kung irereklamo yung magrereklamo yung Vietnam sa World Trade Organization, lalaban din tayo. Pwede naman siguro na, okay, huwag na lang dyan sa Vietnam. Hanap na lang tayo sa iba. Kasi alam mo, ito, Bombo Justin, sa mga nakikinig sa atin. Totoo na ang Pilipinas at iba't ibang bansa sa buong mundo, nakapirma na yan sa World Trade Organization. So, ibig sabihin, talagang binubuksan natin yung market natin para makakapasok dito imported, tapos makakapag-export din tayo sa ibang bansa. Maraming bansa ang hindi naman talaga sumusunod doon sa napag-usapan sa World Trade Organization. Kaya lang, pagdating sa Pilipinas, parang napakamasunurin natin. Kaya yan yung kaibahan natin sa halimbawa sa Japan. Makakapag-import doon ng bigas pero pinapatungan nila ng I think 800% tariff. Sa South Korea is 539%. Tayo, 15%. Kaya talaga lugi yung mga magsasaka. So, yan yung opinion natin doon sa 2 buwan na pagkakasuspindi ni Presidente. We appreciate that, Mr. President. Gusto namin yan. Kaya lang, sa tingin namin, late. Tapos sana sa susunod, mai-implement ito para talaga mapataas yung presyo ng palay. Masigurado natin na tataas yung presyo ng palay. Tumataas ba yung presyo ng palay ngayon? Medyo, konti. Yun, masaya na tayo doon. I mean, masaya na tayo kasi kahit papaano hindi naman yung nakaraan na 8 pesos na lang, 9. Ngayon, I think Bombo Justin, maabot naman na yata ng 11. Pero kulang pa rin. So sana by September, ito Bombo Justin at saka mga nakikinig, yung mga binigay natin na opinion, sana mali ako. So sana mali. Ibig sabihin, sana talaga tumaas yung presyo ng palay. Biglang naging 20, 22. Tapos pinagsasabi ko na hindi makakaapekto yung 60 days ban. Mali pala ako. Yun yung panahon na masaya ako na mali ako. So sana mali ako. Sana tumaas ang presyo ng palay natin. Kaya lang ang paniniwala natin mukhang late na. At Sir, hindi mangyari. Yes Sir Argel, meron po yung mga taya ng iba sa sektor po ng agrikultura na sa halip na makatulong yung ito nga pong import ban ng bigas para mapababa yung presyo ng bigas, mas magmamahal pa kaysa bumaba ito, Sir Argel. Kasi katulad ng nabanggit nyo kanina, yung possible na samantalahin nga ng mga traders after na ng mga yung mga nag-import, samantalahin na yung pagkatapos ng 60 days na ban. Sa tingin niyo rin po ba na napaaga yung pag-anunsyo ng DA dito po sa 60 days suspension? Kasi kung tutuusin, magkaroon pa ng time
'di ba, yung mga nais na mag-import bago mapatupad itong September 1 na, Sir Argel? Yes. Actually, may mga nagsasabi nga and coming from the retailers na baka nga hindi bumaba yung presyo ng bigas. Mhm. Sa totoo lang, hindi na rin talaga tayo naniniwala na yung market natin ay competitive. Imagine, bago tayo nagkaroon ng rice tarification law, ang presyo ng palay, i-times 2 mo lang yan. Yan yung presyo ng bigas sa palengke. Kaya lang, simula nung naipasa yan, yung rice tarification law, kahit na 8 pesos ang presyo ng palay, ang makikita mong presyo ng bigas sa palengke, nasa 40%, 40 pesos, 45. Mhm. Kaya parang hindi na competitive. Ibig sabihin, parang namamanipula na yung presyo ng bigas sa merkado. Hindi lang presyo ng bigas, pati presyo ng palay. Mhm. Kaya matindi ang pangangailangan natin na madaliin yung pag-amend ng rice tarification law. Yung sinasabi na baka hindi nga late masyadong maaga daw yung pag-announce Aha. ng 60 days na ban ng importation. Well, may point naman na parang masyadong maaga. Pero kung papakinggan mo yung Department of Agriculture, si Secretary Kiko Laurel, lalo na sa issue ng Executive Order number 62, yung pagbaba ng taripa from 35% to 15%, ang sabi niya, wag daw na nating itataas agad ng 35%. Baka kasi ma-shock yung market. Mhm. So yung sinasabi ng mga retailers na masyadong maaga yung pag-announce, parang isa-shock din ulit yung market. Sa totoo lang, ang aking opinion dyan okay lang na i-shock yung market. Kasi parang ginulat nyo nga yung mga magsasaka eh. From 35%, biglang binaba ng 50% yung taripa ng imported na bigas. So, na-shock yung market na masaya silang na-shock. Uy, makakapag-import kami ng mas mura. So, ayun, nag-import nga sila ng sobrang dami na hindi naman naging mura yung bigas. Parang na-shock sila na kikita sila ng malaki. Yung mga magsasaka na-shock na mukhang malulugi talaga sila. Yun nga nangyari. So, alam nyo, kung may nagsasalita ng ganito sa gobyerno, sana pakinggan din yung mga magsasaka. Kasi yung mga retailers, sabi nila, masyadong maaga pag-announce.